Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back to PNR. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Nabulabog ang Kongreso sa pasabog ni Representative Herrera. Kimbo na siya. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Alright, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-like and share naman po mga kababayan. Okay, at eto nga mga karibin natin, mayroon po tayong isisingit na mga pag-uusapan natin, no? Eto nga pong patungkol dito sa pag-sermon, or pagbibigay paalala kay President Bongbong Marcos Jr. At saka itong bagong resulta ng Okta Research mga kababayan ng senatorial preference. Pag-uusapan po natin kung sino po ba ang nangunguna at maniniwala po ba kayo kung ito po ang mga nangunguna, di ba? Wala naman mamaya papakita po natin yan mga karibin natin. Pero ito muna sa ngayon mga kababayan, etong pahayag, eto mga kababayan, no? Pakita ko po. Etong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr., no? Dito sa ginawa niyang speech sa during the maliliit po yung mga search po ito, no? Search ng for outstanding government worker in Malacanang. Yan mga kabayan, ito po maliliit po kasi hindi natin makita. Ito po, itong nasa cursor natin, no? Ito po ang sabi, we serve because we make difference. We serve because it is in our DNA. Nako, nasa DNA pa pala ang pagsiservisyo ng ating Pangulo. We serve because we love the Philippines. Mga kababayan, today yan po, no? Yan naka-highlight lang po yung bigyan natin ng reaction. So anong masasabi niyo mga kababayan, no? Nagsiserve po sila to make a difference. Talagang diferensyado po ngayon. Diferensyado po ngayon ang gobyerno. Difference daw eh. Ano bang difference? Diferensyado ba? At nasa DNA nga po nila. Yung pagsiservisyo, sabi nga po ni PBBM, talagang nasa DNA yan. Kasi kung ano po yung, sa bagay, magkaiba rin naman yung ginagawa, pero may pagka-similarity. Di ba? May pagkakaiba at meron din pagkaka-similarity sa tatay niya, no? Yung panahon ng tatay niya. Well, anyway, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. in terms of serving the Filipino people, no? At eto mga kababayan, eto na nga po yung sinasabi ko kanina. Teka lang, bebelta lang tayo, Sarap. Eto po mga karibin natin, yung resulta. Mula po sa News 5, 41 minutes ago, 2025 election senatorial preference ng Okta Research. Nako, August 28, September 2. From August 28 to September 2, 2024 mga kabayan. Ito po ang mga nangunguna. Ba? Talaga? Number 1, Erwin Tulfo, 60%. Ben Tulfo, mga Tulfo to 50% po si Ben Tulfo mga kabayan, at Soto 50%, Bongo 49%. Okay, Lacson 44%, Revilla, pumapasok ngayon si Bong Revilla 44%, Pia Cayetano 35%, Francis Tolentino, ito po yung nagtrahidor sa mga Duterte, 34%, Manny Pacquiao 34%, Amy Marcos 33%, si Pangulong Rodrigo Duterte 30%, Bato de la Rosa 29%, Abalos 28%, at si Doc Willie Ong, di ba? May sakit to ngayon si Doc Willie Ong, pero pumapasok pa rin. Pumapalo pa rin mga kababayan, 28%. Ano sa palagay nyo mga karibin natin? Itong survey ng Okta Research. Maniniwala po, kapanipaniwala ba ito? Or sa bagay, ito kasi mga research mga kabayan, research, mga survey,
Pinupunduhan po kasi ito eh. Mas maganda siguro yung mga kalye sorbe lang. Simulan nyo dito sa... So, sige, simulan nyo na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kalye sorbe. Mas maganda, hindi po itong mga anong ito, diba? Well, anyway, nasa ano naman yan, kung maniniwala kayo, diba? Kung yung mga idol ninyo ay nandito, congratulations po, no? Biruin mo, Erwin Tulfo, Bin Tulfo, Soto. Okay, yan po yung mga nangunguna mga kabayan. So, yan, ipinakita ko lang po sa inyo itong resulta ng Okta Research. At ito na nga mga kabayan, yung sinasabi ko kanina na sinermonan or binigyan ng paalala itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito ang video mga kabayan. Panoorin po natin at bigyan natin ng konting reaction to. I think the president should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not... So yan mga kabayan, ang sabi po ay kung ikaw ay magdidesisyon, dapat isaalang-alang mo yung kapakanan ng taong bayan at kapakanan ng susunod na henerasyon. President Bongbong Marcos, this is the suggestion kasi hindi niya po nakikita o maging natin, maging ikaw mga kababayan, hindi po nakikita yung mga pagdidesisyon, no, na kasama ang taong bayan, no, at ang susunod na henerasyon. Like for example natin si dating Pangulong Duterte kasi kailangan po natin ng comparison, no, para maitama ang isang bagay. For example kay PRRD, marami lang ang nagagalit no? Teka lang. Marami ang nagagalit pero mas marami po ang natutuwa sa war on drugs. Bakit po mga kababayan, no? Siguro ko yung mga nagagalit kasi sila po yung mga tatamaan. Diba? Yung mga natutuwa, yun po yung nakakapag-isip na nga, okay, this is for my future, this is for the future of the children, no? Of the Philippines. Kasi yung iniisip ng Tatay Digong, mga kababayan, ay para sa kinabukasan ng ating kabataan. Kasama ang susunod na mga henerasyon at susunod pang henerasyon. Diba? Kung naipagpatuloy lang sana, napakaganda po no? Kaso, wala tayong magagawa. Ito, pakinggan pa natin si Ma'am. All of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the... So tama po mga kababayan. Diba? I think yung pinasasaringan dito ni Ma'am, itong pagiging agresibo, no? Dito sa West Philippine Sea. Tama nga naman po. Sino bang maiiwan dito? Tayo. Tayong walang capacity na makapag-abroad, makapag-migrate agad-agad, immediately, no? Buti nga si Secretary Abalos, pwede siyang manghiram ng eroplano. Di ba? Pag sundo po kay Alice Go, hiniram lang yung eroplano. Uy, yan po ang sinasabi natin, no? Na di ka na immediately provide, no, sources na makalabas agad-agad ng bansa itong mga mayayaman na ito. Paano tayo? Kaya sinasabi ni Ma'am na kung magdidesisyon ka, alalahanin mo yung kapakanan ng taong bayan at ng susunod na henerasyon. The jets, you can buy all the houses, the palaces
houses, the mansions that you want, and all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools, and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Tama, Pera. tama. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, Tama po mga kabayan, talagang tama yung sinasabi kayo ni ma'am na doing the same, di ba? The same po doon sa kanyang tatay. Lumipad patungong ibang bansa at doon sila nanirahan. And they have experience mga kabayan, no? Hindi na sila mahihirapan diyan kasi may experience na po sila eh. Sino ang kawawa? Taong bayan. Kasi tayo naman po ang may iwan dito eh. Ang masama pa nito, after, for example lang, ito, for example lang ito mga kabayan. For example lang, mangyari talagang gera, for example after few years, di ba? Babalik ulit sila dito sa Pilipinas at magpapakilala na ulit silang mga politiko. At boboto na naman tayo. Nako po. Uulitin na naman po yung history. lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan. Naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Speaking of party mga kabayan, no, marami pong nagpo-post sa social media na habang di umano may sunog, may baha, no? Marami po ang lubog sa baha. Ang gobyerno po natin, no? Ang pinuno ng ating bansa ay celebrating and giving free concert. No? Sabi nila, ang solusyon sa baha at sa sunog ay free concert, mga kabayan. Well, anyway, ano mo po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni ma'am? If you're agree, no, sa mga sinasabi po ni ma'am, comment na lang po sa baba, right? At eto na nga, mga kababayan, pakinggan po natin ito. Itong bardagulan dito sa Kongreso. Eto na po. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Subscribe na po kayo. Ito ang nakakagulat. Hindi maprotektahan ng mga mamahaling bag at relo at mga milyones na mga borloloy si Marikina 2nd District Representative Estela Quimbo. Nang Nako. makaharap niya si bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera. Unang tanong pa lang, parang nag-teleport na ang kaluluwa ni Madam Estela sa kahihiyan. Humingi pa nga ito ng 1-minute suspension dahil hindi niya alam ang isasagot at nang tanungin ulit ni Madam Estela ni Congressman Bernadette Herrera. Dito na napakall a friend si Madam Estela Quimbo. Base kasi sa unang interpolation ang pera ng earmark revenue, noong subukan nila itong tignan ay di isn't available. Wala ang pera pero ano nga ba itong earmark revenue na hinahanap ni Congressman Bernadette Herrera? Dahil ang tanong niya kay Madam Estela ay tungkol sa earmark revenue ng gobyerno. Pag sinabi pong earmark revenue, galing po ito sa 5 sources of revenue ng gobyerno sa Chase Income, Payroll, Sales, Property, and Social Insurance Taxes.
Kaya po may tinawag na earmark revenue ay kapag may naging exist Putulin ko lang saglit mga kabayan, no. Gusto ko lang pong magkomento, no, about po dito sa kasi pagdating po sa mga revenue, no. Pera yan eh. Pagdating po sa pera, no, napapansin ko lang sa administrasyong ito mga kabayan, they are more sensitive, no, in terms of money. I mean sensitive, pinagfo-focus po sila sa kwarta. Ha? Pero yung problema ng taong bayan, hindi po nila hindi po nila may open diyan sa mga ganyan-ganyan. No? Ang gusto ko lang i-point out mga kabayan, no? Kasi marami pong mga mga involved na pera. For example, mga kababayan, 5,500 flood control projects, no? 1.1 something billion a day. Yung 89 billion something ng PhilHealth linagay din sa gobyerno. Tapos eto na naman po, kwarta na naman po, 'di ba? Revenue na ginagamit sa ibang bagay na ito naman pala yung dapat paggamitan. Yung Maharlika Fund, wala na tayong balita. Ano nang nangyayari dito? Pagdating sa kwarta sa gobyernong ito mga kabayan, masyado po silang masekreto. Masekreto bang tawag diyan? Nabubulgar lang ito dahil budget hearing eh. Paano kung hindi budget hearing mga kabayan? No? Paano pala kung wala ng budget hearing? Hindi na ito may makakalkal. Hindi na ito malalaman ng taong bayan. po sa tariff revenue ng gobyerno ay kailangan po itong i-mark o i-reserve ng Congress sa susunod na taon para isama sa General's Appropriations Act. Dito nalaman ni Congressman Bernadette Herrera na 728 billion pala ang nawawalang earmark revenue na hindi maipaliwanag ni Madam Estela Quimbo. Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, 728 billion missing. Nakakaawa ka naman, Congressman Quimbo. Dapat sana hindi mo ninakaw, niloloko mo kasi ang taong bayan. Mabuhay ka, Congressman Herrera. Yan ang kailangan ng bayan. Matapang laban sa korupsyon, administrasyong bangag. Nice, Congressman. Sana yung ibang mga congressman dyan magpakita na rin sila ng gilas. Alam ko marami pang mga matitino na mga congressman dyan. Magpakilala na kayo. Marami po talagang matitino mga kabayan. Kaya lang, ang problema, ito para sa akin personal mga kabayan, natatakot po sila, no? Kasi pag hindi sila for example, hindi sila kumampi dito sa pinagagawa ni Tamba, no? Posible silang hindi bigyan ng budget, 'di ba? Or kaltasan tulad ng ginawa, tapyasan, 'di ba? Tulad ng ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. O kung ikaw ngayon ang isang congressman na walang sapat na tapang, unlike dito sa mga nakikita natin talagang lumalaban, 'di ba? Yung mga alanganing congressman, yung sinasabi ko, ha? Kung alanganin ka, o nakikita mo na eto nga presidente tinapyasan, ikaw pa kaya magsasalita ka pa kaya? 'Di ba? Hindi na, wag na Wag na akong magsalita yung vice president nga. Kinaya nilang tapyasan, ako pa kaya na congressman lang. Nice one, Congressman Herrera. Tama ka, Idol Ma'am Herrera. Agree kami sa iyong mga tanong. Sang-ayon kami, Ma'am. So gisahin mo ng gisahin, Ma'am, para lalabas ang katotohanan para sa taong bayan. Salamat sa iyo, Idol Ma'am. Madam Herrera, Ma'am, good job ka talaga, Ma'am. Hindi ka namin makakalimutan. Nakita na talaga ang katapat nila. Tama talaga, Ma'am, tinanong mo kung saan na ang pera dyan. Sigurado kami, Ma'am, na hinahati-hati na nila ang pera. And so, And there's a joint circular number 1, series of 2017, issued June 15, 2017. And I will read to you one provision which could be a problem. And I'll read to you
the provision verbatim. The services of the contract of service and job order workers are not covered by civil service law and rules, thus not creditable as government service. They do not enjoy the benefits enjoyed by government employees, such as leave, pera, rata, and 13th month pay. So that is what the DBM has told me. But if it is specific in the solo parents law, I will support you, Madam Speaker, Your Honor. Yes, Madam Speaker, because a mere joint memorandum circular isn't enough para may batas tayo, bagong Yes. pasa yung batas, mas latest Yes. yun, yung batas. So we have to follow that. That's why we have to put it in the special provision. I know that's what the problem is. Walang employee-employer relationship, si job order at saka si contract of service. But we should have thought of that before we passed the law. But we passed the law and signed by the President. That is- So we have to honor the law. That is correct. I tend to agree with you. So definitely, hindi tayo papayag na a joint circular will trump the law. So paglalaban po natin yan, Madam Speaker. I will submit a proposal for a special provision so that all agencies, national government agencies, recognizes this. Even the DOJ during the IRR acknowledges, kasama sa batas siya eh. So dapat implement po natin para sa mga solo parents sa job order and contract of service. Sige po, Madam Speaker. Ay, sorry. Could you kindly repeat? Yes, no, I will submit a special provision para to correct lang at magkaroon ng mandate yung mga departments to actually allow the solo parents ng job order and contract of service. Pinasa natin yung batas eh, so we have to honor it. Do I have to read the special provision, Madam Speaker? Yes, if I may. you can, to put it Yeah. on record, Madam Speaker. Granting parental leave benefits to solo parents working in the government under job order or contract of service pursuant to Section 7 of Republic Act number 8972 as amended by Republic Act number 11861, otherwise known as the Expanded Solo Parents Welfare Act. A forfeitable and non-cumulative parental leave of not more than 7 working days with pay every year shall be granted to any solo parent employee regardless of employment status who has rendered service or at least 6 months. This shall apply to those who are working in the public sector under job order or contract of service. So yan mga kabayan, yan po yung about naman sa solo parent na law, no? Ano po ang masasabi ninyo at reaksyon dito sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.